Wala na akong kasama dito sa bahay. Lahat sila school na. Good morning, guys! Unang araw, first day of school nga ng ating mga Junakis. Kaya naman talagang maaga tayong gumising for today's video. Magpapanggap muna tayo dahil Lunes na Lunes. Uy, sana mapanindigan. For the luto-luto muna nga tayo ng pang-breakfast ng ating mga estudyante at ating mga asawa. Madami kang asawa, Day. For the saing nga tayo at pupunuin natin tong kaldero para sa ating breakfast at pangbaon din ni Mister. Yes po, nagbabaon siya dahil mahal daw dun sa kantin nila tapos minsan sarado pa. Kaya naman sa umaga ay punong-puno yung ating maliit na kaldero dyan. Maya-maya pa nga ay bumuhos yung malakas na ulan. Parang suspended pa nga ang klase sa unang araw. Kamusta naman ang weather sa inyo kanina, guys? 6:30 AM nga ito, guys, nang bumuhos ng malakas. Sobrang lakas ng ulan. Kaya naman yung mga anak ko, tinatanong na agad kung suspended daw yung klase. Ito kasi sa amin, konting ulan ay suspended na. Huy, char! At ito nga yung niluto kong ulam, guys, sayote na torta. Ito na naman, magsisimula na naman tayo na mag-isip ng pang-breakfast nila palagi. At gumising na ang ating munting prinsesa. Ito ng bunsuan natin na si Ella, hindi mahirap gisingin. Maaga kasi talaga siya, guys, nagigising, kaya walang problema dyan. Aga rin kasi yan natutulog, mga alas 10 siguro. At pinakain ko na nga yung dalawa na una na habang piniprito ko pa yung iba para naman kay Papa Alden at sa amin. Bali silang dalawa lang muna yung makikita nyo dahil nga yung ating panganay ay wala pang pasok. Bali mag-i-enroll pa nga lang kami bukas siguro sa susunod na araw. At nakaligo na nga rin si Mister at pinakain na rin natin ng breakfast. Habang kumakain nga sila dyan, ay magpe-prepare naman tayo nitong snacks na babaunin ng ating bunso. At syempre, hindi mawawala itong hingian ng baon na naman every morning. Puro ang gagawin ko next week, ibibigay ko na yung pangbuong isang linggo nila para hindi na ako lagi mag-iisip ng pangbaon nila araw-araw. Hala na sila mag-budget nung pang isang linggo nila. Merit pa nga ng 10 piso at wala daw baraya yung 100 pamasahe nila dito sa tricycle. Kalis nga nung ating ate Jillian na ito na mag-isa ang inasikaso ko. Buti na lang, tumila na yung ulan, kaya nakaalis na itong ating panganay. Uy, hindi. Asawa mo yan. Wala na akong kasama dito sa bahay. Lahat sila school na. Ano gagawin ko? Doon ka sa taas. Intayin mo ako. Sunduin mo na ako. Nunipay. Dagat nunipay. Wow! Bilang isang OFW dati, guys, isa ito sa mga nami-miss ko. Isa ito sa mga na-miss ko dun sa dalawa kong anak na panganay. Hindi ko kasi sila nasikaso, hindi ko sila naihatid, hindi ko sila naturuan na bihisan, na prepare ng breakfast sa umaga bago sila pumasok. Hirap talaga kapag nag-OFW ka tapos nanay ka pa. Hatid na tayo sa school. Hello. Malapit na. Ha? Hello. Yung mangga, oh, abot na abot lang. Si Danda. Uwi muna tayo, guys. It's 8:42 na. 11 pa yung labas nila. At tayo magliligpit-ligpit muna ng mga kalat sa bahay. Diyos ko. Layo-layo yung lakad natin. Siguro kailangan na talaga natin kailangan na natin ng e-bike talaga, guys. Dahil nabenta na natin yung cellphone natin. Pero nang ibili ng e-bike, no? May mga 15 minutes na lakad pauwi at pabalik. Half day lang naman sila. 8 to 11 lang yung schedule. So, ewan kung carry natin. Kung carry niyang maglakad. Minsan kasi tinatamad yun eh.
tayo guys. Sobrang init. Feeling ko ini e-bike na talaga. Uy! Kaya kaso iniisip ko hindi ko siya ma-ROI. Paano ko ma-ROI, di ba? Ano rin yun eh, nasa 37,000 to 40,000 yung e-bike. Eh kung gagamitin ko lang pang service, walang babalik na pera. Kailangan magamit mo siya kung sa service na pagtitinda, negosyo mo. Pero kung ganito lang, na ihahatid ano mo lang sa school, naku, walang ROI na mangyayari. Lakad-lakad na lang muna. Bike kaya. Bike na lang, yung may upuan sa ere sa likod, no? Ang problema, hindi tayo marunong mag-bike. Putik na yan. O, doon lang kayo sa loob. Bibigyan kayo tulog si baby niya. Doonan ka lang. Wait lang, dahil magaling girls sila. Dalawa. Yay, it's mine. Si mami na lang photographer na. Mami na lang para picture. O, ang isa. Sino ba yung wala? Doon na nagtatapos ang kanilang first day, unang araw sa school. Sobrang init nga ng lakad namin. Ako, ang pawis niya na daw. Gusto niya na magbubad ng mga damit niya. Pagdating nga namin kanina, ay pinakain ko na to. Tapos ay patutulugin natin. Para marami tayong magawa. Makapag-edit, makapag-voice over. Ayaw nga niyang matulog, kaya nagagaganyan yan. Ayaw magpakita. Hindi daw siya inaanto. Pero pagkatapos ng 1 minuto, ayan pa yung hindi inaanto. Siya, kung hanggang dito nakaabot ka, thank you so much for watching. Hanggang dito na lang. Ano ba? Artihan na naman dito sa ating bahay. May nag-comment nga na napaka-boring daw ng aming bahay. Kaya naman, ayan, lagyan natin ng kung anik-anik. Ito nga yung wall decor na hindi mo na kailangan magbutas. Heavy duty double-sided tape lang yung kailangan mo. Naku, caring-caring na mga mi. Parang totoong painting na parang totoong bagay na may nakalagay, no? Tapos ang kintab niya na din. Guys, waterproof na rin po yan. Swak na swak pa sa budget. Tapos ang lamig-lamig sa mata. Sobrang daming design nito, guys, and colors na pagpipilian nyo. Kapag bumili ka pala isang set na yan, 3 piraso, and ang sukat naman itong sa akin ay 40 by 60 cm. Tignan nyo naman yung parang totoong painting, tapos ang kintab. Meron na nga ako nitong isang set pa, guys. Medyo maliit naman yun, lalagay namin sa kwarto. Dito nga sa sala, dahil malaki ang sala natin, kailangan malaki din yung ating decoration dyan. O, ayan na ha, hindi na boring yung bahay. Meron ng mga naka-decorate. Actually, hindi talaga ako marunong sa mga ganyan-ganyan. Nakikigaya lang talaga. Ano sa palagay nyo, guys? Okay naman po ba yung kaartehan ko na naman for today's video? Siya, dito na lang muna. Thank you! Buy 3 plus 2 na nga, guys. Itong towel na nabili ko. 179 pesos yung binayaran ko dyan, guys. Naalala ko dati kapag may mga bata na ganito yung lampin. Ako, ibig sabihin mayaman. Apakaganda kasi ng tela niyan. Cotton na cotton talaga, absorbent. And sobrang mahal din yan kapag SM ka bumili. Ito nga palang in-order ko ay 25 by 50 cm dahil panlagay naman ito sa likod ni Ella. Buti na lang nga umabot dahil nga pasukan na sa Lunes. Kaya naman kung gusto nyo ng ganito, affordable na, maganda pa ang quality. Lalagay ko na lang sa comment section kung kung saan ko nabili. Thank you for watching! Good morning! So, ayun, meron tayong post kagabi and meron doon mga nag-comment. Tapos meron akong napansin na isang comment na sabi niya, ito lalagay ko dito, ayoko na lang banggitin. So, ayan, meron pa talaga mga ganyan tao. Yung wala naman siyang basihan and everything, tapos nakapagsalita siya ng bad words. Siguro pwede naman na ano na lang, kung wala kang magandang sasabihin, huwag ka na lang magsalita. Parang ganun. Anong tawag dito? Huwag natin gawing negative. Sa bagay, hindi natin makokontrol yung mga tao. Pero at least dito sa mga nanonood, huwag natin gawing habit yung mga ganyan. Yung pagsasalita natin ng hindi maganda yung tao na wala namang ginagawa sa iyo. Siguro kung mga yung buhaya pa yun ng mga nasa Senado, pwede. Yung mga ninakawan tayo, pwede. Pero ito, normal lang. Nag-post lang siya, gusto niya lang magbenta. And nakalagay naman sa caption. Tapos magsasalita ka ng ganyan sa kanya, di ba? So ayan, tayo bilang, hindi naman ako nasaktan kasi hindi naman siya totoo. Pero just awareness na lang din siguro para sa ating lahat, sa mga nanonood, na wag natin gawing habit or parang normal lang. Lalo na sa loob ng bahay, meron tayong mga anak na nakikinig, na wag silang makarinig ng mga ganitong salita dahil madadala nila yan paglaki. Although minsan hindi rin naman natin control kapag may mga barkada na yan nakakasalamuha, hindi na natin control yung mga words na maririnig nila kapag nasa labas na sila ng bahay. Pero at least dito sa loob ng bahay, alam nila na masama yung ganong salita. Yung mga bobo, tanga, wag natin yang gagawing parang normal lang na sinasabi sa araw-araw sa loob ng bahay. Kasi kahit kami guys, walang nagmumura. Ako hindi ako nagmumura.
Siguro pag sobrang galit na talaga yung parang nag-aaway, ganyan. Pero yung normal na sasabihin mo sa isang, kahit normal lang na nagalit ka or normal lang na may nakita kang ganyan, nag-post lang na ganun, tapos magkasalita ka na ng ganyan kasama na word, di ba? So ayan, sa mga nakikinig, huwag nating i-normalize yan, lalo na sa loob ng bahay at meron tayong mga bata na nakikinig dyan. Sobrang di ba, pakinggan. Paano na lang kung yung mga sinabihan mo or yung taong sinabihan mo is dinadamdam niyang maigi yung mga ganung salita. Yung hindi kaya, 'di ba? Merong mga ganyang tao, 'di ba, na nabubuli. Yung hindi nila kayang yan na ay okay lang yan, hindi naman ako ganun. Yung sobrang iisipin nila ng iisipin yung mga ganun na sinabihan sila ng ganung salita na bad words. Tapos may stress sila, madidepress, anxiety, ganyan. So ayan, iwasan natin sana yung ganung mga salita. Yan yung mga batuta dito. Yan, huwag kayong magsasalita ng mga ganun ha. Bad yun, ha? Kung naririnig nyo man sa ibang tao, huwag nyo nang gayahin, okay? Okay? Bebe? Ate? Ha? Nabili na yung phone natin. Ayan, hindi lang siya, ayaw niya lang magpakita sa vlog natin. Pero ayan, 54,000 pesos. Bye-bye phone. Angatan mo yan. Taga rito lang din sa amin. Ito na nga natin, 54,000. And yung bili ko dun sa iPhone na yun guys ay 58,990. So parang 59,000 na rin. So lugi ka na ng almost 5,000 or 6,000 pesos kasi yung case pa nun. In 2 weeks, 2 weeks lang natin nagamit yung phone guys. So lugi na tayo ng 6K. Pero ayan nga yung isa sa mga natin dyan na ang mga gadgets na ganyan talagang nagdi-degrade yan. Kung baga lugi ka talaga dyan. Tignan mo 2 weeks pa lang yun ha. Pero kung yun, kung gold yung bibilhin nyo, kung hindi nyo rin naman talaga kailangan yung mga ganitong gadget kasi hindi nyo naman ma-ROI or ma-return of investment, wag na lang kayo mag-invest ng ganyan kung talagang hindi kaya ng budget. Yung akin naman kasi, alam niyo naman, nag-vlog tayo, ginagamit natin sa pag-video, kaya napabili tayo ulit ng ganun dahil nanakawan tayo. Pero ngayon na nakabalik na yung phone natin, so ayan, binenta na lang natin ulit kasi wala, hindi naman din natin nagagamit. Sayang lang yung pera doon, di ba? Halos 60k pesos yun. So, ayun lang yung update, yung mga nag-inquire. Sobrang dami nag-inquire sa atin sa Facebook, guys, Messenger. Dami ko request na bibili ng phone. Pero ayun, nabenta na natin. Kung bibili kayo, ayun, pwede naman installment pagka may budget talaga at kailangan nyo talaga ng phone. iPhone na yan. Security, and yung camera, yun talaga yung maganda kasi sa iPhone. So, ayun lang. Tulog na muna kami. Good night. Thank you for watching. Bye. Ano na, binta mo. May cellphone ka na. Bagong bili cellphone nito, Oppo. Kanya na daw yun. Wala, baka mawala lang yun. Hindi ka naman nagbablog. Ba't kailangan mo iPhone?